Ang storyang ito ay pinamagatang Chances Are Few, Episode 3 by Kier Andre. Simulan na natin ang kwento. Nang mapaandar ko ang kotse, walang lingon-lingon sa kanya na nag-drive ako paalis. Nahangangang nakasunod lang siya ng tingin sa kotse. Nang malapit na ako sa gate ng resort, saka pa lamang ako nagmaniobra para balikan siya. Halos hindi maipinta ang mukha niya nang huminto ako sa tapat niya at ibinaba akong bintana. "Ang sama naman ang ugali mo," inis niyang sabi sa akin. Pero kagad ko naman binuksan ang pintuan at umupo siya sa tabi ko. Inirapan pa nga ako ni Derek noon at saka parang bata nagtatampo na humarap sa may bintana. Kulang na lang talaga ay talikuran niya ako. Natatawang nagdadrive na lang ako paalis ng resort noon. Nasa SLEX na kami nang harapin niya ako tinitigan. Kunod ang noo niya at tila seryosong seryoso. "What? Anong meron?" Tanong ko sa kanya. Nakalimutan ko kasing tanungin sa mga tao sa shoot kung anong pangalan mo." Sabi niya. Nawala din naman sa isip ko dahil lahat sila ang tawag sa'yo ay boss, maliban kay Miss Andrea. Again, with a miss followed by first name. Kastigo ko sa kanya. "Not the point." Aniya, hindi tinatanggal ang pagkatitig sa akin. Medyo nailang tuloy ako. Ewan ko ba pero sanay naman ako natititigan. Madalas nga masama pang titig. Pero iba ang dating sa akin ang pagkakatitig ni Derek. Lalo na't nakatingin lang siya na hindi umiimik. "I'm Matthew." Sabi ko na lang para mabasag man lang ang katahimikan. "Matthew Garcia." "So, it is you." Bulalas niya. Napakunot ang noo ko nang wala sa oras ng dahil doon. Kung hindi lang ako nagdadrive, baka nilingon ko na siya. "What do you mean, Derek?" "Sikretong malupit. Walang clue." Sabi niya sa akin, sabay tawa. Hindi ko nalang pinatulan. Na mga oras na yon, iniisip ko na lang na bahala na siya kung ayaw niyang sabihin. Hindi ko naman kasi kamamatay yun . Pagbalik ng Manila ay ibinaba ko na lang si Derek sa SM Makati. Dahil malapit lang naman daw doon ang kondo niya. At saka dumiretso ng Fairview kung saan ako nakatira. Niyaya niya akong kumain pero tumanggi na ako. Kahit pa nga halos magmakaawa na siya. Obvious naman kasi kung anong gusto niyang mangyari sa amin. At hindi pa ako handa sa mga ganong bagay. I wasn't ready to get my heart broken again. At wala rin naman akong balak makipaglandian lang. Yun lang din naman kasi yung kababagsakan nun . Sabihin natin bitter ako pero ako mismo ay naniniwala na walang umaabot ng forever. Lalo na sa katulad ko may alternatibong pamumuhay. Sabi nga nila, natural sa taong pagiging polygamous at darating panahon na maghahanap ang tao ng ibang putahe. May karelasyon man siya o wala. Lalo na sa industriyang ginagalawan ko na mas mabilis pa sa isang 30 segundo na patalastas ang isang relasyon kung minsan. Nagkamali na ako kay Pete. Hindi ko nahahayaang maulit pa yun muli. Not even with someone as good looking and gifted as Derek. Hindi naman kasi ako katulad ng iba na mga tilang magpapakamot na. May pera akong pambili ng chamomile lotion. Kapag hindi pa rin effective, ibababad ko na lang yung sarili ko sa suka hanggang mawala yung kate. Para sa akin kasi, sex should be between two people who are in love. Gaano man katagal o kaikli magtagal ang love na yan, ang mahalaga, mahal nyo pa ang isa't isa noong may nangyari sa inyo. Old-fashioned nga siguro ko pero yun kasi talaga ang paniniwala ko. Isa pa,
May gusto muna akong tutukan. Ang trabaho ko. Natatakot din kasi akong magaya na naman sa nangyari sa amin ni Pete. Ang lahat. 2 linggo pa ang ginugol ko. Sa TV at print commercial na yon. Bago ko tuluyang piniresinta sa kliyente. Tama nga ako ng hinala. Maging sila ay hindi komportable doon sa commercial. Kung saan nakabikini brief lamang sina Derek. Mabuti na lang talaga at nakaisip ako kagad ng paraan. At nagustuhan din yun ng kliyente. Kinagabihan ng presentation, naka-airy na kagad sa mga television network. Sa bansa yung ad. In short, tapos na yung trabaho. Sakto naman magpapasko na noon. Kaya nagdesisyon akong umuwi na lang muna ng Cebu para mabisita ko sina Daddy at ang bago niyang pamilya. 11 years old pa lamang ako nang mamatay si Mama dahil sa komplikasyon na dulot ng ovarian cancer. Pagkatapos ng 2 taon, nakilala ni Daddy si Tita Mindy at nagdesisyon sila agad na magpakasal na. Wala naman akong reklamo doon dahil mabait naman si Tita. Kung tutuusin, mas close pa kaming dalawa kaysa kay Daddy. Si Tita din ang unang nakaalam ng preferences ko at siya pa ang tumulong sa akin na magsabi kay Daddy noon. Tulad ng inaasahan namin, halos magwala si Daddy noon. Ilang araw din siya naglasing, kasabay ng paulit-ulit niyang panunumbat sa akin na kesyo ako na nga lang daw yung natitirang alaala ni Mama, tapos bakla pa ako. Sa mga sinabi ni Papa noon, hindi ko alam kung sino sa amin dalawa ni Tita Mindy ang mas masasaktan. Kitang-kita naman kasi na mahal pa ni Daddy si Mama. Akala ko nga noon, maghihiwalay na sila Daddy at Tita Mindy ang tuluyan. Nang dahil lang sa pagkampi sa akin ni Tita Mindy. Mabuti na nga lang at hindi nagtagal ay nalaman namin na buntis si Tita Mindy. Dahil doon ay naging maluwag sa akin si Daddy. Nasaktan ako nung una pero ipinagpapasalamat ko na lang na hindi na niya ako tinitignan na parang isang may ketong. Ang nakakatuwa pa, kahit na lumaking bratinelang kapatid kong si Michelle, siya ang pangunahing naging tagapagtanggol ko kay Daddy. Kaya nga, kahit alam kong gagawin lang nila ako ni Tita na aliping sa gigilid sa paghahanda para sa Pasko ay taon-taon akong excited na umuwi. Lalo na't magbe-birthday din. Sa mismong araw ng Pasko ang bunso naming si Eric. Isang araw bago ang flight ko ay nagpunta muna ako ng PGH para bisitahin ang cancer ward doon. Naging taunan ko na kasing gawain yun simula nung namamatay si Mama. Dati ay sinasamahan pa ako ni Daddy at ni Tita Mindy pero simula nang lumipat na sila ng tuluyan sa Cebu, kung naasan ang pamilya ni Tita Mindy, ay madalas na ako na lang. Kapag tinutopak si Michelle ay lumuluwas silang dalawa ni Eric, kasama yung kasambahay nila para sunduin ako. Kaya naisasama ko sila roon. Pagdating ko ng PGH, kaagad akong sinalubong ng mga nurse na nandoon. Kilala din naman kasi nila ako. Katulad ng nakasanayan, meron akong dalang mga regalo. Karamihan doon ay mga simpleng laruan para sa mga bata. At kung ano-ano lang para sa may mga edad. At para na din sa mga bantay nila. Natuwa pa nga ako nang madatnan ko may kumakanta sa may hallway ng ward. Nakatalikod ng lalaki kaya hindi ko makita ang mukha niya. Minsan kasi nakakataba din ng puso yung makitang hindi lang ikaw ang may ginagawa para sa ibang tao. Nasa kalagitnaan na ng pagkanta yung lalaki ng awiting Rainbow ng South Border. Nung dumating kami, akapela lamang yun pero sinasabayan siya ng pagpalakpak ng mga nandoon. My faith in you is clear. So I'll say once again, this life's beautiful. Let us celebrate life. It is so beautiful. So beautiful. Kahit medyo sintu-sintunado yung pagkanta ng lalaki, ay tuwang-tuwa pa rin ang mga tao nakikinig sa kanya. May ilan pa talagang sumasabay sa kanya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at bigla akong sumabay sa pagkanta. Napalingon sa akin yung lalaki. At muntik na akong matulala nang makitang si Derek yun. Ngiting-ngiting pinagpatuloy lang niya ang pagkanta niya. Tapos yung sa akin, itinuloy ko na lang din. Alangan namang tumigil ako bigla
Nasimulan ko na lang di naman na makisawsaw. Even if there's a pain now, everything will be alright. For as long as the world still turns, there will be night and day. Can you feel me? There's a rainbow always after the rain. Pinalakpakan pa nga kami ng mga taong nandoon pagkatapos namin kumanta. Kaagad naman ako nilapitan ni Derek at saka nagkunawaling sinuntok sa tiyan. Pasikat ka naman? Buska niya sa akin. Sintonado ka lang kasi talaga. Sagot ko naman tapos tinawanan lang niya. Nang makita niya mga daladala ko ay tinulungan niya ako mag-distribute sa mga nandoon. Hindi din naman kami nagtagal doon dahil kailangan din magpahinga ng mga pasyente. Sabay na kaming lumabas ng ospital at imbes na umuwi ay isang kainin na malapit doon kami nagpunta. Dito ako madalas kumakain noon kapag nandito si Mama. Kwento ko sa kanya nang wala sa oras habang palingalinga sa paligid. Halos wala pa rin kasi nagbago sa kainan na yon. Napangiti ako nang wala sa oras nang makita ng isang laruang kabayo sa isang gilid. Halatang luma na yun pero mukhang gumagana pa rin. Yun bang tipong parang tumba-tumba pero hugis kabayo? Bigla ay may naalala ko nang wala sa oras. Derek, nakita mo yun? Sabi ko sa kanya sabay turo sa laruang kabayo. Alam mo, nandito na yan nung bata pa ako. Naaalala ko nga. Meron akong kaagaw nga dati dyan eh. Cancer patient din yata yun at lagi niya akong inaaway. Ako naman, dahil bait-baitan, basta nakikita ko na siya, hinahayaan ko na sa kanya yung kabayo. Kahit na inggit ako. Tapos, kahit na lagi niya akong tinitignan ng masama nun, iningitian ko pa rin siya. Ang sabihin mo kasi, bata ka pa lang Matthew, malandi ka na. Buska lang sa akin ni Derek. Ah, talaga? Sa'yo pa talaga nanggaling? Balik ko naman ang buska sa kanya. It takes one to know one kasi Matthew. Sabi niya, na may kasama pang pagtaas ng kilay. Muling bumalik ang tingin ko sa laruang kabayo na yon. Sabay din ng pagtatanong na kung kamusta na kaya siya. Kung nasa na kaya siya. Mahilig ka pala sa kabayo, Matthew, ha? May mali siyang kwento ni Derek. Kaya napabalik sa kanyang tingin ko. Alam mo, bastos ka din ano? Sabi ko na lang sa kanya. Tapos, tinawanan na lang ako ng kumag. Muling dumakaw ang tingin ko sa laruang kabayo. You really miss your mom, don't you? Bigla niyang tanong sa akin. Ngumiti lang ako kay Derek noon at hindi na sumagot pa. Pagkatapos kumain ay naghiwalay na rin kami pero hindi niya ako tinigilan hanggang sa hindi niya nakukuha yung personal number ko. Hindi ko na rin naman pinagdamot yon. Lalo pa nga sa loob ng mahigit 3 oras na magkasama kami. Madami kami napagkasunduan. Kung hindi ko nga lang kailangang bumalik ng opisina, ay baka pumayag pa akong manood ng sine kasama siya. Ilang beses pa kami nagkita noong linggong yon. Kakain sa labas o manonood ng sine o tumambay lang kahit saan. Mahirap naman kasing pahindihan ng isang taong hindi tumitigil sa pagtawag hanggat hindi ka umuoo. Nasabi ko na rin sa kanya ang desisyon kong umuwi sandali sa Cebu. Wala naman siyang sinabi tungkol doon. Hindi ko rin naman siya niyaya. Siyempre, magpapasko. Malamang sa hindi, di ba? Pamilya niya ang kasama niya. Isa pa, wala naman kaming relasyon ni Derek eh. Maaga ako nagpunta ng airport para sa aking flight. Nasa may departure area na ako nang makatanggap ako ng text mula kay Derek na nagtatanong kung nasan daw ba ako. Nang sabihin ko nasa airport na ako, hindi na siya sumagot. Mga 1 oras pa siguro ang hinihintay ko bago kami pinasakay. Papalabas na ako ng Mactan Airport nang maramdaman ko may kumakalabit sa akin. Napangangan na lang ako nang makitang si Derek yun.
Lagi na lang ganun ang reaksyon ko kapag sinusurpresa niya ako. Ang pangit tuloy tignan. Para bang may ibang ibig sabihin lang. Teka, are you stalking me? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya nun. Obvious ba? Natatawa lang niyang sinagot sa akin. Ang tarantado. Hindi man lang talaga tinanggi. Kinilig tuloy ako nang wala sa oras. Ay. Iisang eroplano lang ba yung sinakyan natin? Tanong ko ulit sa kanya. At tangulang sinagot ni Derek sa akin. Hinampas ko pa ang balikat niya bago ako ulit nagsalita. Bakit di mo sinabi? Ayoko nga. Baka pag sinabi ko, ihulog mo pa ako sa eroplano eh. Parang batang sagot lang niya. Pero teka Derek, ano bang ginagawa mo dito? Ha? Nag-aantay ng taxi. Pamimiloso po pa niya sa akin. Nang dahil sa sagot niya, siniko ko siya ng mahina. Nag-make face lang siya sa akin noon. Ano ba kasi talaga? Umayos ka ng sagot, Derek. Pinanlakihan ko pa siya ng mata habang sinasabi yun. Malamang, magbabakasyon. Bakit? Ikaw lang ba may pambili ng plane ticket? Ikaw lang ba may pera? Ikaw lang? Ikaw lang? Pamimiloso pa rin niya ng sagot. Kung sapak gusto mo? Sabi ko. Sapak? Ayoko nga. Kiss pwede pa. Pwede din yung, alam mo na, yung loving-loving. Ganon. Ani niya na may kasama pang kindat. Siniko ko ulit siya. Mas malakas ng konti kaysa sa nauna. Hindi man lang naapektuhan ng mokong. Nagpa-cute pa siya lalo. Napapatingin tuloy sa amin yung ibang nandoon. Okay, happy Monday morning everyone. Araw ng kagitingin pala ngayon guys, no? So, congrats po sa may mga pasok today sa ating magigiting na hard worker listeners. Kasi double pay today guys. Sana all. Medyo late na tayo nag-upload, no? Hindi kasi ako kagad nagising kaninang madaling araw eh. Medyo napasarap ang tulog. Usually kasi guys, para mas tahimik at walang ingay, madaling araw talaga ako nagre-record. Anyway, balik tayo dun sa kwento. Mukhang kilalang-kilala ni Derek si Matthew eh. Ano kaya yung past nila? Si Derek kaya yung batang cancer patient noon? Naku guys, abangan nyo yan sa mga susunod pang episode ng Chances Are Few. At sa mga gusto pong mag-share ng kanilang personal experience, i-email nyo lang yan sa iambrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.